ngayon naman pong month ng April ay pag-uusapan naman natin ang patungkol sa pag-aalaga. So, God called us to win souls and make disciples. Kapag sinabing disciples, mga kapatid, a disciple is a believer who follow Christ continually. At ang pagiging isang alagad ng Panginoon ay hindi po ito instant na nagaganap sa buhay ng isang tao. Kapag tinanggap niya si Jesus sa kanyang buhay, hindi po automatic na siya ay alagad na agad ng Panginoon. Okay? Kinakailangan siya ay mag-grow at maging deeper at maging rooted sa mga salita ng Panginoon. Mayroon pong process para tayo ay maging isang tunay na alagad ng Panginoon. So, una ay nagsisimula sa pag-aakay, then pagkatapos pag-aalaga, then ang sunod, pagtuturo, and then send o paghayo. Okay? So, we talk last month yung pag-aakay. At ngayon naman pong month ito, we will focus doon sa tinatawag ng pag-aalaga. Kaya ang ating pong theme ngayon pong month of April ay I care. Yan. Sabihin ko nga sa iyo katabi, God cares for us. God cares for us. So that I also will care for you. Sabi ng ng 1 Peter 5 verse 7, cast all your care in the Lord for He cares for you. Okay? Ano po ang pakiramdam nang mayroong nakakaalaala sa iyo? What is your feeling kapag mayroong nakakaalala sa iyo? Lalo na pag ikaw ay down, lalo na pag ikaw ay nangihina, o lalo na pag ikaw ay maraming pinagdadaan ng mga problema sa buhay, maraming mga circumstances. Ano ang pakiramdam nang walang dumadamay? Wala man lang namumumusta, wala man lamang nag-hi, nag-post ka ng picture, wala man lamang ng heart, miss-isa. What is our feeling or what is your feeling kapag kayong wala man lang nakaalala o walang dumadamay sa iyo? Di ba ang lupot ng buhay kapag walang dumadamay? Sabihin mo nga sa iyong katabi, ang lupot ng buhay kapag walang dumadamay. Kaya mga kapatid, gusto ng Diyos ng bawat isa sa atin ay mapangalagaan tayo. Tayo ay maingatan upang ang ating buhay ay maging matagumpay, upang tayo ay makasurvive at mag-thrive sa mundong ito. Kinakailangan ay maalagaan tayo hanggang sa tayo ay lumago, maging matatag at maging matibay sa ating pananampalataya sa Panginoon. Now, basahin po natin ang Matthew chapter 9 verse 35 hanggang verse 38. Ang pamagat po ng ating pag-uusapan ngayong po first Sunday is about the importance of having someone who cares for you, or who cares for us, who cares for our soul. So pag-uusapan natin about the importance of having someone who cares for our soul. Marami pong nagsasabi, o siguro naririnig ninyo, sasabi-sabi, o kahit sa Facebook, nababasa niyo yan, kahit naman ako'y walang dinadaluhan na church na ganyan, I can manage myself. Diba? I can manage my life. Kahit walang mga pastor na mga ganyan, kaya kong mabuhay ng maayos. Okay? Yun ang pananaw ng ibang tao. Kahit hindi daw po sila dumadalo sa church, kahit daw po walang pastor na nagbibigay sa kanila ng pangasalita ng Diyos, ay kaya nilang makapamuhay ng maayos. Tingnan natin kung talagang makakasurvive nga talaga tayo. Okay? Nang walang gabay. No? Tatanungin ko po kayo, sino po dito ang magulang na? Yan. Yan. Gaano po kahalaga, sa tingin ninyo, gaano kahalaga ang tahanan para sa inyong pamilya o sa inyong anak? Mahalaga ba ang tahanan o hindi? Mahalaga ba ang magulang o hindi? Yan, okay. So, sabi po ng Matthew, chapter 9, verse 35. Basahin nga po muna natin ito. Sabi ng Matthew chapter 9, verse 35 and 38, go. Nilibot ni Jesus
ang lahat ng bayan at nayon doon. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga. Ayan, ito pong sinagoga is a place na parang ganito. Ayan, parang ganito po siya, ang sinagoga. Parang sa atin ay church. Ito po yung lugar na pinagtitipunan ng mga tao para makinig sila ng salita ng Diyos. Yun po yung sinagoga. At ipinangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng mga tao may sakit at karamdaman. Verse 36, nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila, sapagkat sila'y lupaypay at litong-lito, parang mga tupang walang paston. They are like sheep without a shepherd. Verse 37, go! Yet sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakarami ng aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magdala o magpadala ng mga mag-aani. So, may the Lord bless His word this morning. Matapos po na tayo ay makarinig ng salita ng Diyos, kailangan pong tayo ay lumalim, tumatak at tumibay sa ating pananampalataya, mga kapatid. Nung tinanggap natin si Jesus as our Lord and personal Savior, ang tawag po doon ay na-born again ang ating spirit. May dalawang pong klase ng kapanganakan. Una po yung natural na kapanganakan o natural na kapanganakan. Lahat po tayo ay ipinanganak. Tama po ba? Sino po dito yung biglang bumukas lang yung kawayan tapos lumabas siya doon sa kawayan? Wala. Lahat tayo ay pinanganak sa natural. Diba? Pinanganak tayo ng ating ina sa natural. Okay. Gayon din naman, mga kapatid, kung paano meron tinatawag na natural birth, meron din naman kung tinatawag na spiritual birth. Ano naman yun? Yung ikaw ay dating makasalanan, ang buhay mo ay nasa dilim, walang pagkilala sa Diyos, nung ikaw ay makarinig ng salita ng Diyos, nakita mo ang iyong sarili na ikaw pala ay mapapahamak. At dahil sa iyong mga kasalanan, ikaw ay mapaparusahan. Ikaw ay nagsisi at tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon sa iyong puso at tagapagligtas. At ikaw ay nagpasya na ang iyong kasalanan ay isuko sa Panginoon at ibigay ang iyong buhay sa Panginoon. Kung kailan mo ibinigay ang buhay mo kay Jesus at kung kailan mo siya tinanggap as your Lord and personal Savior, doon nagsimula na ikaw ay ipinanganak sa Espiritu naman. Nakuha po ba ninyo? Ang tawag doon, spiritual birth. Diba? Yung dumating sa iyong salita ng Diyos, naintindihan mo, at pinagsisihan mo ang iyong kasalanan, at ikaw ay nagpasya na ikaw ay susunod sa Panginoon. That was the time na ikaw ay na-born again ng Spirit. Nakuha po ba ninyo? So, pag sinabi po natin born again, hindi po yan relihiyon. Ang ibig sabihin po ng pagiging born again, ito yung tinanggap mo si Jesus as your Lord and personal Savior at ikaw ay nagpasya na ikaw ay magiging alagad o magiging tagasunod ng Panginoon. Noong tayo ay nasa loob pa ng tiyan ng ating ina, tayo ay nasa madilim na lugar. Tama? Tayo napupuluputan ng umbilical cord. Tama? Di ba? Tayo ay na-priest lang tayo sa isang place na kung saan wala tayong magagawa. We are controlled sa loob ng bahay bata. Di mo ba? Pero nung tayo ay isilang ng ating ina, ano po nang ginawa? Pinutol yung umbilical cord. At mula nung ikaw ay humiwalay. Alam nyo, pagkatapos nung ikaw ay ipang-isilang, anong ginawa ng doktor? Gawin nilinis. Pagkatapos, dinamitan ka ng kulay itim na damit, tama ba? Hindi, wala akong nakikita na ipinapanganak na binabalutan ng polkadat o itim o orange. Lahat ng pinapanganak, pag ipinanganak po, pag ipinanganak sila, dinadamitan ng puti. Pagkatapos, ang ginawa naman ng tatay mo, nagtatakbo doon sa munisipyo. Tapos, ipinalista ang iyong pangalan, na i-record ang iyong pangalan doon sa munisipyo.
Yung na born again, mga kapatid, sa Espiritu naman, ay ito. Noong tinanggap mo si Jesus, pinutol ni God yung iyong kaugnayan kay Satanas. Are you with me? At hindi lang yon. Nung ikaw ay na-born again, nilinis ka ng dugo ng Panginoong Jesus at dinamitan ka ng kulay puti. Anong ibig sabihin ng righteousness? At kung paano yung tatay mo dito sa lupa, nung ipanganak ka ng nanay mo, nagpupunta sa munisipyo, pinasulat ang pangalan mo, ang ating namang Ama sa langit, isinulat ang iyong pangalan doon sa langit. Are you with me? Pero, nung isilang ka ng nanay mo, dinala ka sa nursery, di ba? Dinadala ka sa center, health center, para ano? Para ikaw ay mabakunahan. Bakit? Kailangan ba yung vaccination o hindi? Kailangan yun, di ba? For our protection. Ngayon din, sa spiritual, hindi ka lang basta iniluwal. Alam niyo po, mayroong mga nababalita na pagkatapos manganak ng isang parents, iniiwanan lamang basta diyan yung anak. Bisan sa busurahan, bisan inilalagay sa paper bag, at nilalagay sa pinto ng kung sino mang may bahay. Nakakaawa, inaabandon. Kaya ang dami pong mga orphan, yung walang nag-aalaga sa kanila, mga ulila, yan, mga ulila, mga palaboy. Nakita niyo na po ba kayo ng mga palaboy-laboy dyan? Nanghihingi. Yung iba walang bahay, natulog na lang sa kalye. Yung iba po, nanghihingi na lamang. Wala nagpapakain sa kanila. Try to imagine that. Bakit sila ganun? Wala po kasing nag-aalagang mga magulang sa kanila. Wala pong nag-care na parents po sa kanila. Hindi po alam kung patay na ba ang magulang nila o inabandon na lang sila ng parents. Pag-alagala, they are orphan. Ngayon mga kapatid, try to imagine that. Kung matapos mong tanggapin si Jesus, o kung hindi mo pang tinanggap si Jesus, walang nag-aalaga sa iyo, walang nag-care sa iyo, walang nag-encourage man lang sa iyo, walang namumumusta man lamang sa iyo, you are like that children na pag-alagala na parang orphan, na walang bahay. Kung wala po kayong church na pinupuntahan, wala kayong church na sinisilungan, o wala kayong church na dinadaluhan, you are like a children na walang tirahan. Kung walang pastor na mag-guide sa inyo, you are like a children na walang mga magulang. At sila'y mangyayari sa kanila, palaboy-laboy. Kaya napakaalaga din kung paano importante sa natural ang parents na mag-aalaga sa mga anak at ang bahay na may tahanang inuuwian yung mga anak. Gayon din naman tayo sa spiritual, ang ating kaluluwa ay our soul needs somebody who will take care of us and give us spiritual nourishment and tend us to keep us strong and healthy in the Lord. Now, basahin po ninyo dito sa Matthew chapter 9, verse 36. Bago ko basahin natin yan, ano ba ang ginawa ni Jesus? Ano ba ang ginawa ni Jesus doon sa verse 35? Nangaral daw po ang Panginoong Jesus sa mga bayan-bayan. Tapos ano ang nangyari? Pinagaling ang mga may sakit karamdaman. Pansinin ninyo yung mga tao po, They are hungry and thirsty for the Word of God. Nagturo ang Panginoon. Kailangan pala ng mga tao ang salita ng Diyos. Kailangan ng tao ang kagalingan. Physically, emotionally, and spiritually. Pinagaling sila ng Panginoon sa kanilang mga karamdaman. J1 Church are so blessed sapagkat binigyan tayo ng Lord ng gift na healing and deliverance. Pero hindi po natatapos doon ang lahat. Kailangan nating matapos ng mga tao ay patanggapin kay Lord, palayasin ang demonyo sa kanilang mga katawan, pagalingin sa kanilang mga karamdaman. Kinakailangan po na sila'y maalagaan hanggang sa sila'y lumago at sila'y maging matatag sa Panginoon. Tingnan ninyo po doon sa verse 36. Anong sabi? Nang makita niya ang napakaraming tao, anong nangyari? Nahabag po siya sa kanila. Bakit? Sapagkat sila'y nanlulupaypay. Sino po dito ang nakakaranas ng panlulupaypay?
Ano ba ang panlulupaypay sa Pangasinan? Panghihina. Apoy. Yan. Kapoy. Yan. Kapoy o makapoy. Mahina. Ay nakakapanghina. Ano ang kalimitan na dahilan bakit ikaw ay laging nanlulupaypay? Yung iba, walang pira. Walang pira. Ay, grabing panlulupaypay yan. Laging walang pera. Pero alam niyo po, bakit masisigla ang marami dito? Hindi dahil marami silang pera. Yung iba po, mga kapatid, ang kalakasan nila ay nakadepende sa mga material things. Kaya pagka walang pera, nalulupaypay. Diba? Pero yung iba naman po ay nakadepende sa kanilang mga crush o ang kanilang kalakasan. Kung nandiyan si crush, masigla. Pag wala, biglang malungkot. Diba? Pero dapat mga kapatid ay maging tama ang ating focus ng ating pinanggagalingan, yung source ng ating strength. Ang dapat maging source ng ating strength ay si God. Si David, alam niyo po, siya isang matatag at matagumpay na naging leader. Pero ang sabi niya, God is the strength of my heart and my soul and my portion forever. So tayong lahat mga kapatid, dapat ay ang pinanggagalingan ng ating kalakasan ay ang Diyos. Sino po kaya pumunta dito ay para humingi ng kalakasan buhat sa Diyos? Now, ang sabi po sa Bible, nung makita ni Jesus na yung daw po mga tao, lupaypay, litong-lito. Ibig sabihin, hindi alam kung anong kanilang gagawin sa buhay. Lalo na yung mga maraming manliligaw diyan. Lalo na yung maraming mga nag-aalok ng mga business. Kikita ka dito, kikita ka doon. Diba? Yung iba nabubudol. Yung iba litong-lito, anong gagawin ko? Anong uunahin ko? Lalo na yung may mga magugulong anak. Lalo na yung maraming mga intindi. Litong-lito sila. Hindi nila alam kung saan sila pupunta. Ang sabi, para daw po sila mga tupang walang pastor. Sa English, ang sabi, they were, when he saw the crowds, he said, he has compassion on them. Kaya sa tuwing makikita ng Panginoon na ikaw ay nanghihina, sa tuwing makikita ng Panginoon ikaw ay nanlulupaypay o nawawalan ka ng pag-asa, ang Lord ay nahahabag sa iyo. Because you are like a sheep without a shepherd. Yun ang nakita ng Panginoon na sitwasyon. Bakit po? They are harassed, they are helpless, like sheep without a shepherd. Ano ba ang ibig sabihin ng sheep without a shepherd? Tupang walang nag-aalaga, tupang walang naggagay, tupa na walang nagbibigay ng pagkain, tupa na walang tagapag-ingat, tupa na walang direksyon. Imagine nyo po, ang isang tupa, ang kawan ng tupa na walang maglilid sa kanya, ay yung pong mga flocks na yan, they will go into a different direction. Hindi kung ano-ano na lang. Pag may nararamdamang may sakit, pupunta kay Mang Kepwin, kay Aling Maming, magpapatapat. Hindi natin alam kung saan pupunta. Di ba? Pagka may sakit, instead na pumunta sa doktor, kung kani-kaninong albularyo pupunta, ito daw ay magaling. Di ba? Kung hindi nila alam kung saan pupunta, hindi nila alam kung kanino hahanap ng kagalingan. Di ba? You are like a sheep without a shepherd. Pag ikaw ay nanghihina, ano ba? Sino pa lang sa akin? Pulang kabayo, itim na kabayo, o ano ba? Hindi mo alam kung saan ka kukuha ng kalakasan. You are like a sheep without a shepherd. Pag ikaw may matinding problema, ano gagawin ko? Magbibigti na sa puno ng kamatis, sa puno ng papaya, sa puno ng talon ako sa tulay, partayle, pardible, naiisip mo na lahat ng gawin yung mga negative things. You are like a sheep without a shepherd. Kaya napaka-importante pala, mga kapatid, na mayroong nag-aalaga sa ating kaluluwa. Kapag sinabi po nating shepherd po ang tawag doon sa nag-aalaga sa ating kaluluwa. Shepherd pala yun. So, ang tawag naman sa atin na inaalagaan, flocks o tupa, hindi tupak. Tanungin mo yung katabi, ano ka ba? Tupak o hindi may tupak, So, bakit po? Bakit inihalin tulad ng Diyos ang kanyang mga hinirang, mga tinawag sa flocks o sa tupa?
ang tupa po, mga kapatid, sila po ay weak. Physically weak sila. At madali silang malito. Alam niyo ang tupa, yung umikot lang na ganyan, hindi na alam kung saan pupunta. Hindi katulad ng pusa, itinapon mo na sa 7 ilog. Naku, naunahan ka pang umuwi sa bahay. Niligaw mo na yung pusa, inihagis mo na kung saan. Mamaya, nariyan na uli. Kaya niyang bumalik. Pero, ang tupa, nako, iikot mo lang ng 3 ikot, hindi na niyan alam ang daan pauwi. Hindi na alam kung nasaan yung kanilang koral. At marami po ng mga tao, Kristiyano, ganyan. Ang daling matangay, ang daling maligaw, ang daling mapunta kung saan-saan. Sheep without a shepherd. Mahina. Kaya kailangan may mag-aalaga sa kanya. Now, dito, kapag sinabing shepherd ang tawag sa nag-aalaga sa ating mga kaluluwa. Ang shepherd, ang tawag po sa kanila, they are spiritual caregiver who tends us for our spiritual needs and help us to grow in the Lord. Now, the question is this: how it is important to have someone who cares for our soul? Bakit napaka-importante na mayroong nag-aalaga sa atin? Bakit napaka-importante na mayroong nangangalaga sa ating kaluluwa? Dahil kung walang nag-aalaga sa iyo, you are like that sheep without a shepherd. Basahin niyo po ulit yung Matthew chapter 9, verse 36. When Jesus saw the crowd, He had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Marami pong hinaharas ng devil. Hindi nila alam kung saan pupunta. Lalo na ngayon, pag nakakarinig ka ng mga balibalita, mga takot, alam niyo po, ikaw naman, paniwalang-paniwala ka dun sa mga nag-vlog ng mga ganito o ng mga ganyan. Takot na takot ka. Alam niyo po, kayo naman, panood na panood. Pinagkakakitaan lamang po kayo sa views ng mga iyon. So, ibig sabihin, hindi mo alam, wala kang direksyon kung kanino-kanino ka na lamang makikinig. You are like a sheep without a shepherd. Kung walang talagang nag-lead out, namumuno o namumuno sa iyo. Okay. Now, I will share to you 3 important things. 3 lamang po. On what are the importance of having someone who cares for our soul. Number 1, if there's someone who cares for your soul, you will be guided in the right path. May mag-guide sa iyo. May mag-guide sa iyo at maglilid sa iyo sa tamang direksyon. Yung sheep without a shepherd ay para bagang anak na walang magulang. Noong ako ay grade 2 po ako, mamatay yung aking ama. Tapos, noong ako ay grade 3, iniwanan ho ako ng kaming dalawa kami magkapatid. Iniwanan ho ako ng aming ina. So, we are like sheep without a shepherd. Wala nag-aalaga kung saan kami bahay punta sa tito, punta sa lolo. Walang direksyon ng buhay. Kaya, ang ginawa ko po, ako po ay naglayas. Naglayas ako sa bahay na pinag-iwanan sa akin nung aming ina. Kasi iniwanan po ko ng aking ina humanap ng ka-Valentine. So, ako po naman inapapunta doon sa bahay naman ng aking lolo. Ayun naman ako ng lolo, laging ako'y pagka yung, sa amin kasi inuman, sa Batangas tawag yung barikan. Ay, sinasama ko lagi doon sa inuman kasi pag ginagabi yun, ako tagadala ng flashlight. At ako naman napapagtripan pagka yung medyo nalalasing-lasing na sila pagpagtripan. Ore, Cleo, shot muna. Sa amin kasi, ang tawag doon sa iinom ay babarek. Ay, barek muna. Tapos kagaling na ni Cleo, bata pa yung marunong na Okay. Kita ninyo po yun, mga kapatid. Kung pala ako walang nag-alaga sa akin, sa Panginoon, baka ako'y napunta sa maling direksyon ang aking napuntahan. Dahil ako po ay nagrebelde sa aking ina, sa aking magulang. So, kita nyo po, pariwara ang aking buhay.
Nagpapasalamat ako. Bakit? Dahil the Lord sent someone who took care of my soul. Nag-alaga sa akin at nag-guide sa akin na hindi niya ako kaano-ano, hindi niya ako kadugo, pero ako ay kanyang tinulungan na mai-direct ang buhay ko. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, kapag may tao na pinadala si Lord para i-guide ka sa tamang direksyon, para i-guide ka at turuan ng kanyang mga salita, huwag mo silang taguan. Yung iba, uy, nandiyan si Pastor, uy, tago tayo. Naku. Sabi mo, wala dito, wala si Pastor, kaya lagi na lang ako pinuntahan dito sa bahay. Ang hindi mo alam, pinadala sila ni Lord para ano? Para alagaan ka, para ikaw ay gabayan ka, para hindi ka maligaw ng landas, para hindi malihis ang iyong buhay. Sino po dito ang gusto niya mapapunta sa maayos na buhay? Wala naman ho siguro dito nangangarap na ang buhay niya maging parewara at maging miserable. Eh ako, Pastor, hindi ko pa kailangan yan. Okay naman ang buhay ko. Ngayon, okay. Pero kung walang mag-aalaga sa ito, mag-guide sa iyo, baka sa banda-banda rin, biglang hindi ka na umukay. Are you following me? So, pansinin niyo po yung Jeremiah chapter 3. Jeremiah chapter 3, verse 15. Basahin nga po natin, sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Then I will give you shepherd after my own heart. So, napaka-importante, kung wala pa akong nag-guide sa inyo ngayon, wala pang nag-aalaga, wala pang nag-lead, ay mag-pray kayo, Lord, send to me a shepherd after your own heart. Diba? Yun ang ipag-pray mo, na mag-guide po sa akin, mag-mentor sa akin sa tamang direksyon. Ha? Alam niyo po, doon sa mga taong walang nag-guide, pag may dumating sa kanilang pera, ubus-ubus biyaya, parang one day millionaire. Naalala ko yung ating pong, example ko lamang po ito, yung pong ating kapatid, ha? Na inakay, kita nyo, akay-akay dito, akay-akay, na inakay ni Brad Omi at ni Sister Sheila. Sila po ang ating pastor na naka-assign sa Santa Barbara. Meron po kaming inalagaan na mag-asawa din. Sila nun ay maghihiwalay na. Inalagaan po, naku, laging maghihiwalay, laging ang kanila pong buhay, they were harassed, helpless, like sheep without a shepherd. Pinupuntahan po namin yan tuwing rest day. Amin po pinaaralan, buti naman hindi tayo tinataguan. Talagang sinatsaga po namin pinupuntahan. Alam niyo po, sila po ay naging matatag sa Panginoon. No, dati ho, pag nagkakapera yun, nako, ang pera niya, inapapunta lang sa kumikita pero hindi nananatili sa kamay. Minsan dinadala doon sa sabungan, minsan sugalan, bibisyo ng pera. So dahil walang nag-guide sa kanila, noon ang kanilang buhay, hirap sila sa buhay. Hirap ang kanilang buhay. Pero noong sila po ay mag-guide, noong sila ay maalagaan, sila po ay mailid sa tama, ngayon mga kapatid, ang kanilang buhay, they are super blessed. Ang kanilang mga anak, they are super blessed. At yung dahil sila po ay naalagaan, at ngayon po sila din po nag-alaga din po ng mga tao. Kung paano po sila inalagaan noon, inalagaan mo sila. Sila din po nag-alaga din po ng mga tao. Nagsimula po silang mag-share at alagaan nila yung mga taong nagtatrabaho sa kanila. Yung mga nagtatrabaho sa kanila, pagkakasweldo, nako, sa hapon, inuman, kaya kahit kumikita, walang ipon. Wala pa rin pera. Alam niyo po, dahil sa sila naalaga, na-guide, yung mga tao nila, ginay din nila, inalagaan, tinuruan, na huwag ubusin sa bisyo ang mga pera. Ngayon, yung mga tao po nila, nakakatipid. Meron na po silang ipon. Yun ang sabi, ha? Kapag meron kang shepherd, nag-guide sa iyo, you will be guided in the right path. Eh kung walang nag-guide sa atin. Kung kani-kani lang tayo susunod, kung tayo makikinig. Dahil sa walang nag-guide, kita ninyo po, walang direksyon ang buhay. Pero ito ang sabi ng Lord,
then I will give you shepherds after my own heart. Ibig sabihin, si Lord pala ang nagbibigay ng tao, nagpapadala ng tao para alagaan ka. Kung wala pa nag-aalaga, nagme-mentor sa iyo, nag-guide sa'yo, mag-pray ka ngayon kay Lord, give me a shepherd after your own heart para maisalba ang aking finances. May magme-mentor sana sa akin, meron sana maggagabay sa akin, sa aking paglago, sa aking paglakad sa buhay na ito, para hindi pariwara ang aking buhay. Sabi ng Panginoon, I will give you shepherd after my own heart, who will lead you with knowledge and understanding. Sila daw po yung maglilid at magagay. Now, ang mga shepherd na itatalaga sa atin ng Lord, na mag-aalaga sa atin, hindi naman kinakailangan maging perfecto ang kanilang buhay. Hindi kinakailangan perfecto ang kanilang buhay. Ano lang ang kailangan? Naranasan din nila kung ano yung naranasan. Pinagdaanan nila kung ano yung pinagdadaanan. Bakit? Paano mo matuturuan ng isang tao na layuan ang bisyo, ganito ang paglayo sa bisyo? Kung ikaw mismo, hindi mo naman naranasan ang bagay na iyon. Paano mo sasabi sa isang tao na mag-asawa na dapat kayong magkasundo, dapat kayong ganito, hindi kayo maghiwalay, tapos wala ka pala ng mga asawa pa? Ibig sabihin, ang mag-aalaga sa atin, hindi naman kailangan perfect na tao. Kailangan po lang ay yung nakaranas ng ating pinagdaanan. Dumaan din sa pinagdaanan natin na nakarecover sila at nagtagumpay sa ating nauna na. Kaya kung ikaw dito, ngayon pinalakas ka na at pinatatag ng Panginoon, be someone who care for others. Kung paano ikaw ay i-direct ng Panginoon, i-guide ng Panginoon, ikaw din ay dapat ay mag-guide din sa iba. So, si Lord pala po ang nagpapadala sa atin. So, ibig sabihin, representative sila ng Lord to guide us. Hindi naman sasabihin ng Lord na laging bubulong sa iyo, patay ka ng manok, tapos patuluin mo sa lupa ang dugo, tapos dalahin mo sa ilalim ng puno. Baka ho, hindi sigat ang inyong naririnig. Si Lord po ay hindi ganun siyang mangungusap sa atin. Si Lord ay nangungusap sa kanyang mga anak sa pamamagitan ng kanyang mga banal na salita para i-guide tayo sa tamang direksyon. Okay? At paano na natin malalaman ang salita ng Diyos? Gagamit si Lord ng taong matured para i-guide tayo at tulungan tayo at dalahin tayo sa tamang direksyon ng ating buhay. Ipinakita po sa Psalms 23, verse 1 and 2 kung ano ang ginagawa ng shepherd. At yung pong shepherd na yan, ay sinabi ni David na ang Diyos daw po ang kanyang shepherd. Sabi niya, the Lord is my shepherd. I shall not want. O sabi, the Lord is my shepherd. I lack nothing. I have everything I need. Sa ibang translation. He makes me lie down in green pasture. Dinadala niya ako sa, pinahihimlay niya ako sa yung pong green pasture, yung masusustansyang pagkain ng mga tupa. Kung kayo ay shepherd, hindi, o kayo may alaga kayong kambing, hindi nyo dadalhin ang inyong kambing sa basurahan. O yan, mangain ka ng basura. O yan, mamulot. Hindi mo gano'n, ba? Dadalahin nyo siya doon sa place kung saan ay makakakain sila ng mga fresh na pagkain para maging healthy ang kanilang buhay. Ngayon, kapag ka po yung nag-guide sa inyo o naglilid sa inyo, ay dinadala kayo sa hindi tama at hindi mabuting lugar, ibig sabihin, they are not a shepherd after God's own heart. Wala naman si Pasto. Maglasing muna tayo. Yun ay hindi siya shepherd after God's own heart. Kasi, ang shepherd after God's own heart ay dadalahin ka papalapit sa Diyos, hindi papalayo. Ang shepherd God's own heart ay dadalahin ka sa liwanag, hindi dadalahin sa kadiliman. Kaya kapag ka hinihila ka sa kadiliman at dinadala ka palayo sa Panginoon, get away from them. They are not a shepherd after God's own heart. Pero kung tinuturoan kang mapalapit sa Diyos, lumago ang iyong pananampalataya, tumatag,
tumibay, maging malakas, maging matatag ang buhay, magpatuloy, huwag ma-discourage. They are shepherd after God's own heart. At pinadalahan ka ng Diyos ng mga taong ganyan para ang iyong buhay ay maging matagumpay habang lumalakad ka sa mundo ito. The Lord is my shepherd. I have all I need. He makes me lie down in the green pasture. Hindi sa brown pasture, hindi sa dark pasture, kundi green. Ibig sabihin ay healthy food ang ipinapakain. Kaya sa inyo dito, pag ako'y nagmimensahe, hindi chismis, hindi sermon. Nourishment, spiritual nourishment na kayo ay lalakas. Gusto ko na pagpunta ninyo dito, kung kayo nang lulupay-pay, nang hihina, pag uwi niyo sa inyo, may kalakasan tayong dala-dala. Meron kayong strength na gagamitin sa Lunes hanggang Sabado ng inyong buhay. Hindi natin pinag-uusapan dito ang politika. Hindi natin pinag-uusapan dito ang mga ibang mga chismis. Ang pinag-uusapan lamang natin dito ay kung anong plano ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. So, ngayon, kapag mali na ang ating pinag-uusapan ay mga chismis, buhay na ng ibang tao, hindi na siya green pasture. Yung inyong napupuntahan ay hindi na green pasture. Kapag chismisan na ng chismisan, ang inyong pinag-uusapan lagi pag nag-uumpok-umpok kayo, kasiraan ng ibang tao, hindi na po yun green pasture. Ang green pasture, ito yung ikaw ay lalakas, tatatag ang iyong buhay, ma-encourage, yung bang down na down ka, pero parang gusto mong tumayo at magpatuloy, ilang beses ka nang bumagsak sa negosyo, pero dahil sa mga mensahe, aral na rinig mo, lumalakas ka, at nagiging matatag ka, at sinasabi mo, I can make it. I can do all things through Christ who give me strength. Amen? So, He makes me lie down in a green pasture. He leads me, sabi niya, He leads me beside quiet waters. Ano yung tahimik na baptisa? Peaceful. Alam niyo po, ito yan eh. Kapag ang batis, alam niyo yung batis na contaminated, yung kinalawkaw, napaka dumi po niyan. At pag ininom yan, magkakasakit, ang tuba, bubulatihin. Pero yung pong tubig na matining, pag ininom mo yun, malinis yun, at hindi ka magkakasakit. Now, what is the point? Kapag puro paninira ang isineshare sa inyo, puro paninira, kasiraan ng ibang tao, kasiraan ng mga konsino, yun ho ay hindi quiet water. At pag yun, tinake ninyo ng tinake, tinanggap ninyo tinanggap, hindi magiging mabuti ang resulta nyo sa inyong buhay. Kaya bakit may mga tao nagiging rebellious? Yung iba galit sa gobyerno, galit sa kung sino, galit sa tao, galit sa mayaman. Bakit ganon? It is because baka sila ay nakainom ng maduming tubig. Nakuha po ba ninyo? Dati naman ito, hindi galit sa gobyerno. Nung may marinig na anumang salita, biglang nagalit na agad bigla. Ibig sabihin, nakainom yan ng contaminated water. At kakaintindihan ho ba tayo? So, ganito po mga kapatid, ang shepherd after God's own heart ay yung dinadala ka sa mabuti, dinadala ka sa tama, inilalapit ka sa Diyos at hindi ka inilalayo sa Panginoon. Di ba? He guides me along the right path for His name's sake. Ginagay daw po sa tamang daan, alang-alang sa ating Panginoon. Kaya kapag may pumunta po sa inyong tahanan, nag-share sa inyo ng Word of God, at inilalapit kayo sa Diyos, matuwa po kayo. Because, sabi ng Jeremiah, chapter 3, verse 15, I will give you shepherds after my own heart, who will lead you with knowledge and understanding. So, sila po ay blessing. Hindi kinakailangan maging perfecto ang mga buhay nila. No? Ang kinakailangan lamang, na i-guide ka sa Panginoon, nakikilala mo ang Diyos, at napapalapit ka sa Panginoon, naging matatag ang iyong buhay, napapabuti ang iyong buhay. Kung napapasama ang buhay mo at napapariwara, ay lumayo ka na doon. Dahil baka yun ay hindi shepherd after God's own
heart. Baka padala yung ni Taning. So, number one, what are the importance of having someone who care for our soul? Number one, you will be guided on the right path. Okay? Kaya meron ka nang isasagot ngayon doon sa mga tao, ay, kahit hindi naman ako nag-church, ako naman, I can manage myself. Dami nga dyan, nag-church nga, pero paling naman ang buhay. Anong sagot ko dyan? Eh di lalo na siguro kung hindi napunta sa church, di lalo na naging paling ang buhay. Yun nga nag-church na, nasa church na, nadalo na. Pagkatapos nakakagawa pa rin minsan ng liko, ay di lalo na kung totally zero knowledge sa salita ng Diyos. Ano yung following me? Hindi ko na kailangan yung mga pastor-pastor na mga magtuturo sa akin. Alam ko na gagawin ko. Kung yun nga may nagpapastor na, nag-guide na sa kanya, nagme-mentor na, minsan ay sumesemplang pa rin ang buhay. Eh di lalo na yung wala. Nakuha po ba ninyo? Si Jesus na ang nag-alaga. Bakit may Judas pa? At least, sa 10 na inalagaan, isa lang ang Judas. Eh siguro, kung walang nag-alaga, baka 12 ang Judas. Kung hindi inalaga, buti na lang, Kung hindi naalagaan nyo, baka silang lahat Judas. Nakuha niyo kung ibig kong sabihin, mga kapatid? So, lamang pa rin ang merong church camp, pinupuntahan na may nangangalaga sa iyo, at lamang pa rin yung may nag-aalaga sa iyo, na pumupunta sa iyo, nagsishare sa iyo ng Word of God, at pinapatatag ka, pinapalakas ka, kung nanghihina ka, sige sister, sige brother, kaya mo yan, magtatagumpay ka dahil tutulungan ka ng Panginoon. Malalampasan mo ang mga pagsubok na yan. Amen? Yan po, mga kapatid, ang kahalagahan ng mayroong nag-aalaga sa atin. You will be guided in the right path. Pangalawa, ito. You will receive spiritual nourishment. Sabihin nga po natin, nourishment. Laging pagka po may nag-i-invite, iniimbitahan namin, ay, adyan po kayo, kami ng gathering. Mag-aral po tayo sa, may pagkain ba dyan? Laging gano'n ang tanong, may merienda ba? May pagkain ba? Alam niyo po, mga kapatid, sabi ni Jesus, Matthew chapter 4, verse 4, Man shall not live by bread alone. Matthew chapter 4, verse 4. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. So, ibig sabihin, kung kailangan natin ng physical food, ano ba yung kanin, tinapay, pandesal? Kung kailangan natin ng ganong pagkain, for our physical nourishment, we need also spiritual food para lumakas naman ang ating kaluluwa. Napansin niyo po ba yun? Ang lakas-lakas mo naman, ang macho-macho mo naman, pero bakit pagdating sa problema, parang ang dali mong bumigay. Naalala ko, meron akong kaibigan dati, yung may gym pa dati diyan sa baba. May instructor diyan na nagka-problema. Maghiwalay siya ng kanyang jowa. Ang gusto na ako magpakamatay dyan. Nagwala doon sa pinuntahan ko, encourage ko. Magpakatatag ka, dibayin mong dulo. Grabe, ako yung kapayat-payat. Ako yung nagpapalakas doon sa kanya, laki-laki ng kanyang katawan. Hindi pala ibig sabihin, malaki ang katawan, maskulado. Pag dumating ang pagsubok, kaya niyang tumindig. Kung mahina ang iyong kaluluwa, pwede kang bumagsak, pwede kang bumigay. Now, what is the point? Kinakailangan lumakas ang ating kaluluwa, tumatag. Para kahit may mga pagsubok, maraming discouragement, kaya mo magpatuloy at kaya mo maging matatag. Paano lalakas ang ating kaluluwa? Sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon. Di ba sabi, Man shall not live by bread alone, but by every words that comes from the mouth of God. Ano ba yung words that comes from the mouth of God? Words of God that comes from the mouth of God gives us strength. The word of God that comes from the mouth of God gives us hope. The word of God that comes from the mouth of God gives us life. Give us a clear direction. Kaya kung kalituhan at puro kalituhan ang iyong natatanggap, baka yan ay hindi word that comes from the mouth of God. At hindi nakakabuhay. Hindi nakakalakas, kundi nakakakalas. Yan ay hindi word that comes from the mouth of God. Dahil ang sabi ng Matthew 4 verse 4, mabubuhay ka when you take the word that comes from the mouth of God.
Kaya kailangan natin ang salita ng Diyos para tayo ay makasurvive sa buhay na ito, sa mundong ito habang tayo nabubuhay pa. Now, ang sabi po dito sa ating pong binasa, mga kapatid, sa 1 Peter chapter 2, verse 2. Kagaya daw mo ng mga sanggol, kailangan tayong maging thirsty sa spiritual milk para tayo mag-grow sa Panginoon. Hindi po pala natatapos, sabi ko kanina, sa tinanggap mo na lang si Jesus, tapos na. Tinanggap ko na si Jesus, na-born again na ako. Yes, pupunta na ako sa langit. Yan tanong, matagal ka pang pupunta sa langit. Buhay ka pa ngayon. Anong gagawin mo? Kinakailangan lumusog at lumakas ang iyong spiritual. You need spiritual nourishment. You need somebody who will give you spiritual nourishment, spiritual food, para ikaw ay maging matatag at para ikaw ay maging malakas o maging strong ang iyong buhay. So kaya pala, yan ang role ng mga nag-aalaga sa atin. Yan, pinipid tayo ng salita ng Diyos. Kaya, bawat isa po sa atin, mga kapatid, hilingin natin kay Lord. Pwede ba mag-pray tayo ngayon? Sabihin natin, Lord, give me a shepherd after your own heart. At yung inyong prayer na yan, ay tutuparin ng Diyos sa inyo. At kung kayo na may matatagal na dito, mag-pray ka naman ng ganito, Lord, make me a shepherd after your own heart. Gawin mo akong tagapag-alaga. Di ba? Na ayon sa iyong kalooban. At kung ikaw naman, bago pa lamang dito, at kung bago ka pa lang kay Lord, ang prayer mo, Lord, magpadala ka ng mabuting tao na mag-aalaga para ako'y mag-grow sa pananampalataya sa iyo. At bibigyan ka ng Panginoon ng right person na mag-aalaga sa iyo. Magme-mentor sa iyo. Baka pastor ang dumating bula ang propeta, baka ang dumating Ang sabi ni Jesus, kung kayong mga ama, humihingi ang inyong anak ng itlog, bibigyan nyo ba ng ahas? Humingi ng isda, bibigyan nyo ba ng alakdan? Hindi, di ba? Kung ano ang hinihingi ninyo, yun ang ibibigay ni Lord. Kaya pag nag-pray ka ng shepherd after God's own heart, yun ang ipapadala sa inyo ng Lord. Mabuti. Amen? Sabi po ni Jesus kay Peter, nung malapit na siya kumakit sa langit, ipaalis na si Jesus. Walang mag-aalaga doon sa mga tao. Paalis na si Jesus kasi dati si Jesus yung nag-aalaga. Yan, paalis na siya. Habang kausap ni Jesus si Peter, at tinanong ni Jesus si Peter, anong sabi ni Jesus? Simon, Pedro, anak ni John, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Kasi that time, ipinagluto, pinakain ni Jesus si Peter at busog na busog. Kasi may mga tao kasi after lang sila sa mga material things, after lang sila sa food. Kaya lang sila ilalapit sa Panginoon dahil may food, may pagkain. Pero alam niyo po, mga kapatid, higit pa sa ron ang kailangan natin. Hindi lang natural food, hindi lang pera. Kinakailangan natin ang spiritual food that can nourish our spirit and soul. Kaya sabi ni hinainan kasi ni Jesus ng maraming pagkain si Peter. Kasi minsan, mahal lang natin si Lord kasi may blessing. Mahal lang natin si Lord kasi may pagkain. Paano kung wala? Sabi ni Jesus, Peter, do you love me? Iniibig mo ba ako ng higit sa mga bagay na ito? Minamahal mo lang ba ako kasi may blessing ka, marami kang sasakyan, magtatakbo ng buhay mo. Bless ang iyong career. Pero ang sabi ni Peter, yes, Lord. I love you, Lord. Opo, Panginoon. Alam ninyong mahal ko po kayo. Ano sabi ni Jesus sa kanya? Kung gayon, ang sabi ni Jesus, kung gayon, pakainin mo ang aking mga tupa. So, kailangan daw na mayroong magpapakain sa kanila. Ano kaya yun? Pagluluto ko ba, Pastor, ng Lord? Pagluluto ko ba sila ng pansit? O ano po ba? Arroz caldo po ba, Lord? O ano po ba? Sopas po ba, Lord? Hindi po yun napakain ang tinutukoy ng Lord. Amen? Ang tinutukoy ng Lord doon na pakainin mo ang aking tupa
ay turuan sila ng salita ng Diyos para sila mag-grow, maging matatag ang buhay at lumalim. Yung pong pakainin ang aking mga tupa, ay bigyan mo sila ng mga aral na magiging matatag ang buhay, aayos, gaganda ang takbo ng buhay nila at hindi sila mapapupunta sa maling direksyon. Kaya sabi po ni Jesus kay Peter, kung mahal mo ako, Peter, pakainin mo ang aking mga tupa. Huwag kang mag-alala. Dahil si Lord ang magpo-provide ng lahat ng resources na iyong ipapakain doon sa mga inaalagaan. Sabihin mo nga sa iyong katabi, huwag kang matakot, maging tagapag-alaga. Ipo-provide ng Diyos sa iyo ang lahat ng kailangan mo na gagamitin mo sa pag-aalaga ng mga tao kay Lord. Sino dito gusto mag-alaga ng mga tao? Imagine nyo po, ang daming pamilyang mababago ang buhay, ang daming mga kabataan na maayos ang buhay, ang daming mga singles na mapipreserve ang kanilang sarili, virginity, purity, kung may nag-aalagasan. Hindi mo, nauso na nga ho yung mga tato-tato dito sa ilong, sa bibig, sa kung saan-saan. Maraming mga hikaw sa ilong, sa puwet. Lahat na ng parte ng katawan ay nilagyan na ng mga hikaw. Ano ba naman yung meron na dili? Gusto pa meron pa sa ilong, meron pa sa puso. Ano ba naman sobrang dami naman? Kailangan ba naman talagang sobrang madami? Yun ay kakapanood ng YouTube at nakikita doon sa ibang mga tao na sabi ito'y maganda, sabi ito'y ganito, ganyan. Dahil sa tayo ay nakakatanggap ng mga alam niyo po, pagka po ganoon, hindi na po masustansyang food ang inyong nakakain. Kung kayo ho, halimbawa, bigyan kayo isang example, usong-uso na ho ngayon yung mga naglalagay ng mga tato sa katawan. Kasi ang tawag po niyan, art. Hindi ko po kayo dinadown. Hindi ko po kayo dinidegrade ang inyong buhay at ipinapahiya. Gusto ko lamang pong magbigay ng kaunting lesson from the Bible kasi nga, ako ang shepherd after God's own heart na magsasabi sa inyo. Kaysa naman pakinggan ninyo ang mga vlogger. Ako ngayon ang magsasalita sa inyo. Alam niyo po ba na pag art daw yun, sarili daw. Una, our body is the temple of the Holy Spirit. At parurusahan ng Diyos ang sino mang magwasak ng kanyang templo. So, ano ang dahilan? Bakit hindi natin gagayahin yung mga tinuturo? Turo ko kasi ng mundo yun Turo ng mundo. Ano ang dahilan ba't di natin dapat gawin yun sa ating katawan? Because, una, our body is the temple of God. Di ba? Temple of God. Ang may-ari ng katawan mo, sino? Si Lord. Hindi ikaw. Paggamit lang yan sa'yo. Doktora, pagka ba may tato, pwede po pa rin ng blood. Pag ho kayo ay may tato, ang isa ho na hindi nyo pwedeng magawa, hindi na kayo pwedeng mag-donate ng dugo sa inyong kapamilya. Imagine niyo, pinuputol niyo na ang inyong karapatan na magbigay ng buhay sa isang taong naghihingalo. Hindi ka na pwede. Malay mo, ikaw ang iyong palang dugo, A+. Tapos ikaw sana ang may kakayahang magbigay ng dugo para doon sa iyong anak na naghihingalo dahil parehas kayo ng blood. Hindi ka na ngayon makapagbigay dahil nadumihan na ang iyong blood. Sa sa natural yun. At ang isa pa, alam nyo sa mundong ito, yung bang rejection, pag ikaw ay tining na nakita may gayon, kahit malinis naman ang puso mo, kahit ikaw naman ay maganda ang motibo, pag nakita kang may tato, ano ngayon? Minsan, parang ikaw ay alok sa iyo mga tao, di ba? Ay, adik yan. Ganun agad. Ay, siguro, bilanggo yan. Tapos, magagalit ka, ano ba naman yan? Nire-reject ako. Kasi nga, ginawa mo yun sa iyong katawan. Alam niyo naman dito sa ating mundo, alam niyo yung society, pag may ganun ka, binubuli ka o ang sama ng tingin sa iyo. Ano pa po? Dinudumihan mo ang iyong katawan. Paano ako, pastor? Meron na ako. Huwag mo nang dagdagan. Kung nakakilala ka sa Panginoon, dati ka nang may tato, huwag mo nang dagdagan. Sapagkat ang tato, yan ho'y addictive. Ano po ba yung addictive? Yan po, iba. Kaya pa nagpapatato ng papanto. Parang hinahanap nila yung pain ng tundok-tundok na pagtututo. Kaya sila nagpapatato, hindi dahil art,
Dahil addictive na sila sa tato. Kaya pansin niyo, dati isa lang ang tato. Ang daming tato, pati sa mukha, daming tato. Addict na po sila. Hinahanap na nila ng katawan nila yung pain. At ang isa pa po na natural to, natural na hindi magandang epekto sa pagkatato. Kayo po ay pwedeng mahawakan ng kalbo, may AIDS o kaya mayroong mga hepatitis. Ano ba yun, nagamit mo, hindi na sterilize, nagamit sa ibang tao. Tapos nagamit sa inyo, may sakit yung pinaggamitang isa. Tapos kaya yung sakit, lilipat po sa inyo. Yun po yung hindi magandang epekto sa natural. Ano naman sa spiritual? Biblical naman tayo. Biblical. Ang ginagawa ko po sa inyo, I am feeding you, nourish food to take care of your body. Una, ito po yan, sign of rebellion. Sa Bible, ang tato is a sign of rebellion and murdering spirit. Sino ang unang-unang nagpatato sa Bible? Si Cain. Si Cain po ay tinatuan para maging babala sa mga tao na siya ay mamamatay. Tinatuan siya. Okay? Pangalawa po na tato sa Bible, Leviticus 19, verse 28 and 27, 28, 29. Worshipping the dead. Ang mga nagtatato po noon, sila ay sumasamba sa mga espiritu ng patay. Kaya sabi ni God kay Moses, ito sabihin mo sa mga tao, huwag niyo susugatan ang inyong sarili o maglalagay ng tato sa inyong katawan para sa isang namatay. Kasi practices po yan ng mga pagan noon, na pagka po may namamatay, sila po ay nagre-ritual, naglalagay po sila ng tato sa kanila pong mga katawan. Ganun po yun. And then, pangatlo pong tato sa Bible, sa Revelation, ay yung pong Antichrist is a sign of Antichrist. Kaya, yan pong tato, piniprepare na po ang mga tao sa ating panahon, dahil nasa huling panahon na tayo, na maging pamilyar at maging katanggap-tanggap sa lipunan ang tato. Dati kasi nung tato, hindi katanggap-tanggap sa lipunan. Pag may tato ka, preso ka lang at bilanggo. Ngayon, kahit sino, pwede na. Kasi negosyo na siya, negosyo. Binablog pa. Ngayon, bakit sinasanay ang ating paningin? Para pag lumitaw ang Antichrist at tatatakan ka na ng 666 sa kamay, hindi ka na okay lang sa iyo. Katanggap-tanggap mo na. Katanggap-tanggap na. Kasi dati may i-reject mo yung tato eh. So, ang tato ay rebellion against God. Pangalawa po ay worshiping the dead. Pangatlo po is sign of Antichrist. So, now, ano pong ibig ko sabihin? I am telling you this, mga kapatid, hindi para kayo ay anuhin ang inyong puso, saktan, kayo lamang po ay i-guide ko into the right path. Kasi sayang naman ang inyong katawan na inyong dudumihan ay samantalang kalinis-linis at kaganda-ganda. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, I care for you. Amen? Huwag mong sisirain ang iyong sarili. Kahit may yung iba kasi rebellion, yung gusto niyang yung ibang para siya mapansin. Diba? Para kasi hindi siya mapansin. Para maging kapansin-pansin siya, maglalagay-lagay siya noon. Sabihin mo sa iyong katabi, pansin na pansin kita. Kahit wala kang marka sa katawan. Amen? At pangalawa, pansin ka din ni Lord. Amen? Dahil lagi siyang nakatingin sa iyo. You are special in the eyes of God. Sikat ka sa langit kahit wala kang marka sa iyong katawan. Now, so ano po yung una? What are the importance of having someone who care for our soul? Number one ay, you will be guided. So, ito yung sinasabi ko sa iyo, sinasabi ko ito sa inyo ngayon, to guide you into the right path. Pangalawa po ay, you will receive spiritual nourishment. Ang spiritual nourishment po, yun yung salita ng Diyos na nagbibigay buhay sa atin ng kalakasan at kasiglahan. Kapag tayo nanghihina, yung salita ng Diyos ay ibinibigay sa atin para tayo sumigla. And last, ito po yung pangatlo, you will have spiritual covering and protection. You will have spiritual covering and protection. Sino po sa inyo dito yung halimbawa inabot kayo ng ulan? Halimbawa, sa school, galing kayo school o galing kayo palengke, may inabot kayo ng ulan. Buti na lang, may dala kayong maliit na payong sa bag. Kasama yung anak nyo. So, anong ginawa nyo sa payong? Binuksan nyo syempre yung payong para kayo ay may umbrella.
Ngayon, sabi mo doon sa iyong anak, sabi mo sa iyong anak na kasama, anak, sumog ka sa payong. Sumugod ka sa payong para hindi ka mabasa. Ngayon, kung siya ay naandoon sa loob ng payong, hindi siya mababasa. No? Pero pag siya ay lumabas doon sa payong, siya ay mababasa at pwedeng magkasakit, pwedeng mapulmonya, pwedeng sipunin, pwedeng magkaroon ng ubo. Dahil nawala siya doon sa umbrella. Now, ano po ang ibig kong sabihin dito? Ganon din po, mga kapatid. Kapag tayo po ay part ng church, we are connected to the church. We are undercover and we are protected. Alam niyo po ba na all of us here, we are under attack. Sino ba umaatake sa atin? The devil is always attacking us, hunting us and want us to destroy. John chapter 10 verse 10. The devil came to what? To steal, to kill, and to destroy. Saan ka tatakbo? Saan ka magtatago kapag hinahabol ka ng demonyo? Kahit magtago ka sa saya ng nanay mo, sabi nga nila, kaya kang habulin ng demonyo, pero merong lugar na isa na hindi kayang puntahan ng diablo. Yun ay sa presence ni Lord. If you are under God's protection and you are in His presence, ikaw ay protected as long as na kay Lord ka. Kaya pagka isang tao tumatalikod, dumalayo sa Panginoon, nakakilala na sa Panginoon, tapos tumalikod pa. Alam niyo po, mga kapatid, rumires back ang kaaway. Alam niyo po ba nung makakilala tayo sa Panginoon, nainis si Satanas sa atin? Ano po ba ang gusto ninyo? Tuwan-tuwa si Satanas sa inyo? Natutuwa si Satanas sa inyo? O naiinis sa inyo? Pag tuwang-tuwa ko si Satanas sa inyo, ibig sabihin niya, kakampi niya kayo. Pag si Satanas ho, ay ito, nagsimula ng mainis sa inyo at magalit sa inyo, ibig sabihin niyan, hindi niya kayo kasapit. Ibig sabihin niya, nakasapanig ka ng Lord. John 10:10, the devil came to steal, to kill, and to destroy. Ang tawag sa kanya ay thief. Yan ang trabaho niya palagi, noon hanggang ngayon. Imagine mo kung yan trabaho niya sa kapupunta sa matatago. Ang sabi ni Jesus, sa Matthew chapter 16 verse 18, anong sabi niya doon? Jesus said, "You are Peter, and upon this rock, I will build my church." At sabi ng Panginoon, "And the gates of hell will not overcome it." Ano daw ang hindi kayang patumbahin at hindi kayang pabagsakin at hindi kayang taluhin ng kaaway? Yung church. Ibig sabihin, meron kang protection against the devil. Kung gusto mo ng protection against the devil, pumunta ka sa church. At kapag ikaw ay part ng church, meron kang covering. Meron kang covering and protection sa anumang atake ng diablo sa iyong buhay. Kahit anong tago na gawin mo, hahantingin ka pa rin ni Satanas para ikaw ay saktan, lagyan ng problema, nakawin ang iyong mga blessings. Pero inilagay pala ng Lord ang church so that you will become undercover and you will have a protection. Para ikaw ay maprotektahan ng Diyos, para ikaw pala ay maprotektahan laban sa mga kasalanan, laban sa mga gawa ng kaaway. Kaya inilagay ng Diyos yung church para doon ka sumilong, doon ka kumanlong. Ang isang pamilya o isang bahay o isang anak na walang tahanan, ganyan din ang isang taong walang church na pinupuntahan. Now, anong ginagawa ng church? Number one, na ginagawa ng church ay the church prays for you. Hindi yung pagkayong ano na lang, siyaman, apat na puan, babanglok sa... Hindi ho yun. Yung buhay ka pa. Sino dito yung gusto niya ipinapanalangin siya na buhay pa siya, ipinapanalangin siya? Yun ho dapat. Ang ipinapanalangin, yung buhay. At sabi po ni Paul, bless ang church sa Colossians. Bakit? Kasi meron pong isang tao na nag-aalaga sa kanila. Ang pangalan po ay si Epaphras. At si Epaphras po, ano po ang ginagawa ni Epaphras? Siya daw po ay lingkod ni Christ. Lagi daw po niyang idinadalangin
sila na ano? Ano daw ang panalangin nila? Anong panalangin? Maging matatag, maging ganap, at lubos na maging masunurin sa kalooban. Ano po ang pakiramdam kapag alam mo na meron ka palang nagpe-pray sa iyo, pag meron ka palang pag-problema, may nagpe-pray pala sa akin. Somebody will pray for you, will cover you and protect you sa prayer. Kaya, mga kapatid, mula ho ngayon, find someone here. Ate, kuya kay Lord, tatay kay Lord, please pray for me. Meron akong pinagdadaanan ngayon. Connect with them. Connect doon sa mga nag-akay sa inyo. Connect sa inyong mga leader. Please pray for me. Pinagdadaanan ako ngayon sa aking negosyo. Please pray for me. Meron ako ngayon struggle. Yan po ang kailangan natin dito sa mundo nito. Yan. Okay? Pangalawa, ito. The church cares for us. Si Jesus po, sa kanyang prayer ay sinabi niya, ganito. Ang prayer niya sa John chapter 17 verse 12. O habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. So, ang miyembro ng church ni Jesus, 12. 12 lang. Okay? Pinalagaan niya, pinakain, tinuruan, pinaglaba, pinagluto. Ay, ano pala yun? Si Pastor Apo na pala yun. Okay? Inalagaan, pinag-ihaw. Di ba? Pinag-ihaw ba niya yun? Di ba? Ano? Gano'n si Jesus pag-alaga sa kanyang mga alagad. Kaya lamang daw, inalagaan, wala daw napahamak. Liban na lang dun sa isang taong humanap ng sarili niyang kapahamakan. Sino yun? Si Judas. Bakit siya napahamak? May nag-alagaan naman sa kanya, ba't siya napahamak? Kasi inaalagaan na siya ni Jesus, pinapakain, tumalon pa siya sa palad. Alam mo yung tumalon sa palad? Tinalikuran pa si Jesus. At saan kumampi? Doon sa kaaway ni Jesus. At hiningan ng pera yung kaaway ni Jesus. Hindi pa ba enough yung ibinibigay sa kanya ng Panginoon? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, masiyahan na tayo sa ibinibigay sa atin ni Lord. Sobra-sobra na yun. At huwag na tayong maghangad. Sa paghahangad natin ang kung ano-ano sa mundong ito, yan, napalayo tayo tuloy sa Panginoon. Napahamak tuloy tayo. Kaya sabihin mo nga ulit sa iyong katabi, kayang-kayang ibigay ni Lord ang lahat ng pangailangan mo. Hindi mo na kailangan pang tumalikod sa Kanya. Amen? Humingi ka lang. At kung ano yung hinihingi mo, kung ano yung kailangan mo, yun ang ibibigay sa iyo. Kaya, mapalad ka kung mayroong nag-guide sa iyo. Mapalad ka if there's someone who give you spiritual food na nag-nurture sa iyo. At mapalad ka if there's someone who always protecting you in prayer. Diba? Mga kapatid, if you are part of this family, we are praying for you. Somebody is praying for you. Yung nag-aalaga sa iyo is praying for you. Your ate here, your kuya here, your sister here, always pray for you na maging matatag kayo. Kaya, sino ang masaya na may nag-aalaga sa kanya? Kung wala pa, pray to God. Lord, send someone who will take care of my soul. Tayo kung lahat ay tumindig sa oras na ito. Mga kapatid, kung wala ho pa akong gumagabay sa atin, wala pang gumagabay, let's desire it. Lord, ayoko pong mapariwara ang buhay. Gusto kong umayos. Please guide me. Please lead me. Take care of me, Lord. Hindi po ako maging biktima. Ang dami po na naging biktima sila ng kaaway. Biktima sila ng jablo. Sila po ay pinaglalaroan ng kaaway. Grabe, nakakaawa po. But we are blessed here. We are blessed here. Bakit? Because God sent someone, sent a person or persons who will take care of our soul para tayo yung mga kaibigan. Yes, they are not perfect. They are also human like us. Pero sila ay nagiging instrumento ng Lord para tayo ay maging matatag at magmalakas sa mundo.
Heavenly Father, thank you so much, Lord. Dahil ang plano mo sa buhay namin ay napakaganda at gusto mo na ang buhay namin ay maging maayos. Tulungan niyo po kaming lumakad ayos ang looban mo. Lord, help us. Guide us. Feed us, Lord, with spiritual nourishment. Yes, O God. Yes, O Lord. Kung piling ninyo sa buhay ninyo, walang nagmamahal. Kung piling ninyo sa sarili ninyo, hindi kayo tanggap sa lipunan, dito, tanggap po kayo. Tanggap po namin kayo. We love you. Pwede ba? Akbayan mo yung iyong nasa kaliwa. Kung babae sa babae, ha? Babae sa babae, lalaki na lalaki. Tapingin mo lang sa balikat. Sister, I care for you. Lalaki sa lalaki. Lalaki sa lalaki, ha? Lalaki sa lalaki. Babae sa babae. Akbayan mo. Mula ngayon, ipag-pray kita kay Lord. Kung lalaki, akbayan mo. Uutangan kita. Hindi, ito mo gano'n, ha? Sabihin mo, mula ngayon, ipag-pray kita kay Lord. Let us pray. Father, right now, release your presence in this place. Oh, hallelujah. Let the sweet presence of Jesus fall upon this place. Hayaan mo po, Lord, kung walang pamilyang nagmamalasakit sa amin, kung walang pamilyang nagmamahal sa amin, na hindi kami tanggap sa aming family dahil sa aming mga kalagayang ito, dahil mahirap lang kami o dahil ganito ang aming ugali, hindi kami tanggap, Lord. Hayaan mong dito ay maging tanggap na tanggap kami dahil tinanggap mo kami, Panginoon. Yes, let the love of Jesus flow in this place. Let the spirit of comfort, let the spirit of strength, O God. Hayaan mo po, Panginoon, mag-flow ang pag-ibig sa lugar na ito. Yes, 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 yes. Yes, O Lord. Yes, God. Pwede ba tayo manalangin? Ilagay po natin ang ating kamay sa ating puso. At sabihin po natin ang panalangin ito. Panginoong Jesus, maraming salamat po dahil ikaw ay nag-aalaga sa akin. Salamat po dahil ibinagay mo ako. Binibigyan mo ako ng spiritual food para lumakas ang aming buhay. At lagi mo ako pinoproteksyonan at inilalayo sa kapahamakan. Panginoong Jesus, maghari ka sa puso. Manahan ka sa aking buhay. Tulungan niyo po ako na maglumago sa pananampalataya. At matapos ko kung lumago, gamitin mo din ako na mag-alaga ng mga tao na wala pa sa iyong piling. In Jesus' name. Amen. Ako na lang magpe-pray para sa inyo. Lord, bless your people today. Yes. Hayaan mo po na ang espiritu ng pamilya ay dumalo sa lugar na ito. Let the spirit of family, yes, kahit hindi kami magkaano-ano sa physical, but in your spirit, Lord, magmahalan, Panginoon, magpalakasan at hindi magsisiraan. Yes, thank you, Lord Jesus. Let the love of God flow. The spirit of unity, oh Lord, flow in this place. Thank you, Lord. We love you, Lord. In Jesus' name.